Ikalawang Hari, Kabanata 24. Sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, ang Huda ay sinakop ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. 3 taon siyang nagpasakop sa Babylonia at pagkatapos ay naghimagsik laban kay Nebukadnezar. At tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ipinalusob niya ang mga taga-Huda sa mga taga-Babylonia, sa mga taga-Syria, sa mga Moabita at mga Amonita. Niloob ni Yahweh na mapalayas ang mga taga-Huda dahil sa kasamaang ginawa ni Manases at sa pagpatay nito sa napakaraming taong walang kasalanan. Halos bumaha ng dugo sa buong Jerusalem at dahil dito ay hindi siya mapatawad ni Yahweh. Ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang siya'y mamatay, ang anak niyang si Jehoiakim ang humalili sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumabas ng kanyang bansa ang hari ng Ehipto noon, sapagkat lahat ng sakop niya ay sinakop na ng hari ng Babylonia, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lunsod, dumating si Haring Nebukadnezar at sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnezar noong 8 taon ng paghahari nito. Sinamsampa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng babala ni Yahweh, sinira ni Nebukadnezar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha. Tinangay nga ni Nebukadnezar sa Babylonia si Jehoiakim, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Si Matanias na tiyuhin ni Jehoiakim ang ipinalit ni Nebukadnezar dito bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Zedekias ang pangalan nito. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari ng Huda, at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga-Libna. Tulad ng masamang halimbawa ni Jehoiakim, ginawa rin ni Zedekias ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa Jerusalem at Huda, kaya ang mga ito'y ipinabihag niya sa mga kaaway.